idol, mga kababayan, bago tayo patuloy sa ating pag-uusapan, ako muna ibabati ng magandang hapon sa aking mga subscribers o magandang gabi sa aking mga subscribers dyan, sa aking mga viewers. Maraming salamat sa inyong suporta. Shoutout sa inyong lahat. Yun ang tuloy na tayo kagad sa ating pag-uusapan. At sa video nito, pag-usapan natin itong si Mike Abby, mga kababayan. Aba, gumagawa na naman ng kwentong kasinungalingan itong si Mike Abby, ha. Ayon kay Mike Abby, halos daw lahat ng senador o majority ng mga bagong senador ay gustong ituloy itong impeachment, mga kababayan. Yan ay malaki o napakalaking kasinungalingan. Mambubudol ka talaga, Mike Abby. Saan ba kami maniniwala sa iyo? Mga kababayan, sa mga taga-suporta nitong si Mike Abby, huwag kayo basta-basta maniwala sa taong yan dahil mambubudol yan. Maniwala tayo sa mga talagang may kapangyarihan at talagang nandoon, miyembro ng Senado. Katulad ng sinabi nitong si Senadora Amy Marcos, na halos, mga kababayan, pati mga member ng administrasyon, ng admin na ito, ng mga senador, ay gusto nang ipatigil itong impeachment na ito laban kay Vice President Sara Duterte. Tapos itong si Mike Abby, mga kababayan, ipinaparating sa kanyang mga taga-suporta na ayon sa kanya, majority daw ng mga bagong senador ay gustong ituloy ang impeachment. Sino-sino ba ang mga senador na nanalo ngayon sa nakaraang halalan, mga kababayan? Isa-isahin natin kung maging majority ba. O, sa Senator Bongo, alam naman natin, panig ito ni dating Pangulong Duterte o kay VP Sara Duterte. Senator Bato de la Rosa, Rodante, Senador Rodante Marcolita, Pia Cayetano, Camille Villar, Amy Marcos. O sino pa yung sino pa ba yung ibang nanalo? Itong si Ping Lacson, Senator Ping Lacson, ay hindi naman pabor yan. Hindi pabor yan sa ginagawang impeachment laban kay VP Sara Duterte. E paano maging majority yan? Pati nga sa mga datihang mga senador. Ikaw, Mike Abby, huwag kang maghatid ng kasinungalingan sa iyong mga taga-suporta. O para talaga mapatunayan natin, mga kababayan, na itong si Mike Abby, na isang journalist na mambubudol, mga kababayan, na traitor. Ano ba bang ibang tawag natin dito kay Mike Abby? Napakasinungaling nitong tao na ito, mga kababayan. Dahil nga nagbibigay o naghatid ito ng kasinungalingan ng mga balita sa kanyang mga taga-suporta. Kung may mga makakapanood sa kanya na hindi ito kilala, itong si Mike Abby, na ganito pala kasinungaling ang tao na ito, aba, baka maniwala naman at sabihin ng ating ibang mga kababayan na aba, ay talagang gusto pala talaga ng mga senador na ma-impeach itong si VP Sara Duterte. Ganito pala kasama itong ating Vice Presidente. Ganyan yung gustong mangyari ni Mike Abby, mga kababayan, na maging masama sa paningin ng ating mga kababayan itong si Vice President Sara Duterte. Dahil nga, wala silang panama, mga kababayan, sa darating na 2028 presidential election. Yan talaga ang mananalo. At hindi nila mapipigilan yan. Kahit gumawa man sila ng sobra-sobrang kasinungalingan, mga kababayan. O ito na, huwag na natin itong patagalin. Panoorin muna natin itong si Senadora Amy Marcos kung ano yung sinabi. Dito tayo maniniwala dahil senador ito. Samantalang itong si Mike Abby ay isang journalist na sinungaling yan. Mambubudol yan. Mahilig gumawa ng kwento. Dahil nga siguro talaga, mga kababayan, mayroon niyang magkano ang dahilan. O ito na, sabay-sabay natin itong panoorin. Mismo yung admin, sa palagay ko, interesado na mawalang visa na yan. Kasi kinakabahan din na matalo. Aminin natin. Di ba mas mahirap, mas nakakahiya kapag nagkaroon ng paglilitis at matalo. Kaya siguro may iba, iniiwasan na rin. Para sa presidential sister, nais niyang questionin ang proseso ng pagsasampa ng impeachment ng Kamara sa Senado. Ito ay dahil hindi agad na ipinadala ang kaso sa Senado
Senado at nakaapat na impeachment complaint pa bago ito iproseso ng mababang kapulungan ng Kongreso. Para sa akin, personal lang ha, walang resolution to. Dapat i-dismiss na ito kaagad. Dahil unang-una, hindi na talaga kaya matapos bago yung 19th Congress, may sariling rules ang Senado. Pero, ang totoo, I have very serious concerns about the validity of the impeachment complaint arriving here in the Senate. Maliwanag naman na ito ay napila pa noong December 2024. Mismo yung admin, sa palagay ko, interesado na mawalang visa na yan kasi kinakabahan din na matalo. Aminin natin. Ayan, maliwanag mga kababayan, yung sinabi ni Senadora Amy Marcos, pati admin. Itong mga senador ng administrasyong ito, gusto na nga nila ipahinto itong impeachment. Ang lakas ng ulan itong impeachment na ito. Dahil nga, talo naman talaga yan. Hindi naman talaga uusad yan. At alam naman natin mga kababayan, 3 taon na lang, mag-i-eleksyon na naman. At kailangan ng mga senador na ito ng matibay na pundasyon. Kung itutuloy nila yung impeachment na yan, para silang ayaw na nilang magsaing mga kababayan. Gusto nilang magsaing na lang sila ng puro tubig na wala ng bigas. Dahil karamihan ng ating mga kababayan ay talagang hindi naman talaga gusto itong impeachment na ito. Itong mga kontra lang naman kay BP Sara at ilan lang naman sila mga kababayan. Isa na dyan itong si Mike Abby. Kaya kahit anong gawing kasinungalingan nitong si Mike Abby ay ginagawa niya. Para lang makagawa siya o makapangbudol siya. Gagawa siya mga kababayan ng mind conditioning para sa ating mga kababayan na mabilis lang maniniwala. Ang lakas ng ulan Pasensya na, medyo maingay dito sa ating kinarururan. Ito na sabay-sabay natin itong pakinggan, itong sinasabi nitong si Mike Abby mga kababayan. Wala. Para medyo maganda-gandang balita. Majority po ng mga bagong senador na magsisimula alas 12 ng tanghali, June 30 ngayong month na ito na magiging senador sa loob ng 6 na taon at sasama doon sa mga dating 12 senador papalit doon sa 12 na nag-expired na, mag-expired na ang kailang kapangyarihan bilang senador ay pumapabot po na dapat magkaroon ng trial dito sa impeachment ni Sara Duterte. Pati po yung mga incumbent senador na maiiwan hanggang sa 20 Congress, pabor din sila na magkaroon ng trial. Ang maingay ng po kasi ay yung ilan. Actually, minority sila. Pero ang totoong minority leader o grupo dyan sa Senado ay grupo ni Risa Ontiveros at yung graduating na Senador Coco Pimentel na yan po ipapalitan ni na Bam Aquino at saka po ni Pangilinan. Kaya yung tatlo ang pwedeng maging totoong minority. Yun yung Duterte group na nagpapandating ay parang minority, baka hindi ang kilalaning minority group. Kasi ang minority talaga ay yung tatlo, Ontiveros. So yun lang naman talaga ang ayaw. Yung abogadong senador at saka yung di man mga abogadong senador na pro Duterte, yan po ang ayaw. Yung majority ng kasalukuyang senador at yung papasok na bagong senador ay pabor magkaroon ng trial kasi alam nila galit na ang taong bayan. Alam nila na kanilang obligasyon ang sumunod sa salingang batas. Anong alam na nila na galit ang taong bayan? Ang gusto ng taong bayan, itigil yung impeachment na yan. Unahin yung problema. Napakalaki ng problema ng ating bansa. Bakit yan yung gusto ninyong unahin? Itong impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Kasi siya na sobrang lakas ng ulan mga kababayan, baka medyo maingay talaga itong si Mike Abby ay gusto talaga nito na lumabas at makita ng ating mga kababayan na itong mga senador na ito ay pabor sa impeachment. Pero nga sinabi na ni Senadora Amy Marcos mga kababayan, halos pati nga mga taga-admin, taga-administrasyong ito
yung mga pabor o mga tawag dito mga kababayan, yung mga kaalyado ng Pangulo ay ayaw na ng impeachment na ito. Ilan lang naman ang gustong isulong itong impeachment na ito. Itong mga senador na galit kay BP Sara Duterte, hindi na tayo magtaka. Diyan kay Hontiveros, diyan kay Pimentel. Pero bukod sa mga yan, sino pa ba ang mga senador? Itong si Soto, dahil naghangad ito na maging Senate President. Akala ba ni Mike Abe sigurado na manalo itong si Soto bilang Senate President, mga kababayan? Nandyan si Senadora Amy Marcos. Nandyan yung Duterte Black, mga kababayan, sa Senado. Kaya ikaw, Mike Abe, huwag kang gumawa ng matinding kasinungalingan. O ito, papatuloy natin ito. Pagbigyan natin ito si Mike Abe, kahit paano. Ang ingay. Kaya ako po naniniwala na kailangan mapalitan talaga si Escudero sa pagpasok ng 20 Congress. At ako naniniwala rin mangyayari. Hindi kayang may paglaban ng mga senador, Duterte senador. Grabe lang sa kalan. Na si Escudero yan. Kung si Soto, kung sino man, malamang si Soto, mas gusto ng mga senador yan ay yung senador na kayang pangatawanan ng kailang trabaho. Kasi si Escudero talagang nag-dribble sa bola, basketball, nag-dribble ng 4 na buwan. Hindi talaga pinansin niya yung article of impeachment na sinasabi ng saligang batas na kaagad-agad ay aksyonan. Hindi niya ginawa. Kaya nga siguro kaya ganyan ang ginagawa ni Escudero dahil alam niya meron tsatsali sa kanya, pwede siyang mapalitan sa July sa pagsisimula ng 20 Congress. Kasi mag-i-election po sila, mga senador, kung sino ang kailang senador o senate president, kung hindi mananatili ba susunod o hindi sa papalitan, yan po ang mangyayari. Kaya kung para sa akin, sarili kong opinion, hindi masama sa halip na dapat talagang palitan kasi talagang nawala ang pag-asa at pagtututa ay nangibabaw mula sa mamamayan dahil sa walang ginawang aksyon sa mahabang panahon mula February hanggang sa oras na ito ang kaso hinihintay ng mamamayang Pilipino. Ito si Senator Tolentino, ang majority leader ng Senado, na nagsabing hindi dapat talapayan sa next Congress ang article ng impeachment neto ay graduating na rin sa July. O dyan lang na mga kababayan, no? masyadong maingay, di ko masyadong marinig kung ano yung sinasabi nitong si Mike Abe. Pero ang pagkakaintindihan natin ito, sa gustong mangyari nitong si Mike Abe, gusto niya iparating sa ating mga kababayan na itong mga senador nga, itong mga baguhang mga senador na papasok ngayon sa Senado ay majority na pabor na ituloy itong impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Pero yung sinabi nga, saan ba tayo maniniwala? Kay Senadora Amy Marcos. Yung sinabi nga ni Senadora Amy Marcos, pati nga itong mga admin senator ay ayaw na nila na ituloy itong impeachment na ito. At may kabi para malaman na itong impeachment na ito, sinasabi mo na mayroon ng may sinabi siya dyan mga kababayan na nandyan na daw yung mga ebidensya, sapat na ebidensya, mga testigo, nandyan na daw yung mga prosecutor na mga congressman na alam naman natin na mga sunod-sunuran. Ibinunyag na nga rin ito ni Senate President Chis Escudero na sunod-sunuran kay Tambaluslos. Ito may kaabi pakinggan mo itong sinabi ni Attorney Rowena Guanzon. Dating kuwa ito mga kababayan, dating kuwa chairman at dating mayor. Maraming posisyon na ito sa ating pamahalaan. Kaya marami itong alam. Hindi katulad itong si Mike Abe, isang journalist mga kababayan na napakasinungaling, na mambubudol, na traidor. Tapos magbibigay ng mga mali-mali naman, mga kasinungalingang balita sa kanyang mga taga-suporta para lang masira itong si Vice President Sara Duterte. Ito mga kababayan sabay-sabay natin itong panoorin itong sinabi ni dating kuwa chairman Rowena Guanzon. Ito, sabay-sabay natin ito. Saan ba? Panoorin. Impeachment? Sinabi ko na kung basta
Di ba? Ulats kayo dyan. Matatalo kayo dyan. Dahil yung sinabi ng kuwa na walang paglustay, tama naman. Lahat ng ginastos ng Office of the Vice President sa confidential fund. On record yan mga kababayan kasi nandoon yan sa hearing ng Kongreso. At sinabi ng kuwa mismo na walang paglustay ng pira o paggastos ng confidential fund ng OBP. Ang ano kasi nila mga kababayan, yung kanilang laging ginagawang dahilan, yung mga alias. Yung mga alias daw na inilagay doon sa resibo. O ito lang, example lang natin Kasi ang confidential fund na yan, ay ginagamit yan para makapenetrate itong ating, halimbawa, itong Office of the Vice President, OVP. Makapasok doon, halimbawa, sa mga makakaliwang grupo. Halimbawa, may makuha sila na isa sa mga membro ng makakaliwang grupo, tapos bayaran ngayon ng pira mula sa confidential fund. Isang NPA din yun mga kababayan, nasa loob ng kilusan. Tapos bigyan ngayon ng budget ng confidential fund para mag-report sa OBP. Para magbigay. Halimbawa, mayroon silang plano na sirain o patayin itong si Vice President Sara Duterte. Mag-report yun mga kababayan. Yan yung magbibigay ng ulat. Paano mo ilagay ngayon yung totoong pangalan ng membro ng makakaliwang grupo na yun? Di patay ka agad yun, nasa loob ng kilusan yun. Kaya itong mga congressman na ito, alam nila yan, nagkukunwari lang talaga sila. Gusto lang talaga nila na gawin o isipin ng ating mga kababayan na ganito pala kakurakot itong si Vice President Sara Duterte. Pero alam nila yan mga kababayan. Itong si dating Commissioner Rowena Ganson, o Commissioner ng tawag nito ng COA. Dating Commissioner ito dating Mayor ito. Mayroong confidential fund. Pati mga mayor mga kababayan. Pero bakit tinatarget lang nila itong si VP Sara Duterte? Dahil talagang gusto nila na pabagsakin itong si VP Sara Duterte. Political yan mga kababayan. Yun ang dito na lang muna at Mike Abi, wala ka, ulats ka. Sabi nga ni dating COA Commissioner Rowena Ganson ay ulats ka. Dating chairman ng COA. Bago tayo magtatapos, mag-shoutout lang muna tayo. Pasensya na, napakalakas ng ulan. Medyo lakasan na lang natin yung ating boses. Mag-shoutout tayo, may mga nagpapa-shoutout dito. Shoutout kay Rodolfo Pinduma. Rodolfo Induma, shoutout Ito naman shoutout naman kay Friends Meds inggit ka lang kay Bipanyo Labrador kasi mas gwapo siya sa'yo. Sino bang di mong palisahan sa gwapo ito? Wala naman akong sinasabi na gwapo ako. Wala tayong inaano mga kababayan, kaya ayaw natin manlait. Kasi alam naman natin, hindi naman tayo nagki-claim na gwapo tayo. Baka ikaw, inag-claim ka na gwapo ka. Magkamukha kayo ni magwapo na kayo. Gwapo na kayo ni Bipanyo Labrador. Wala akong problema sa akin. Alam naman natin kung anong mga itsura natin. Shoutout na rin kay Danilo Rilabo. Shoutout Shoutout na kay Ma'am Joyce ng Japan. Ma'am Berje Berelgios ng Pulilan, Bulacan. Shoutout kay may nagpa-shoutout pala sa akin dito. Tingnan ko lang Shoutout kay Bonifacio. Ano to? Bonifacio, tanggalin ko lang, hindi ko masyado makita. Shoutout kay Bonifacio Andres. Shoutout sa iyo idol Si Panyong doon ay kakit tapos laman ng ulo, hangin, isang buwang. Shoutout rin daw kay Mario Victorio Queens. Shoutout Hindi ko masyadong makita, Hindi ko malabo na yating paningin.
Shout out na rin kay sabi ibang nagpa-shout out sa atin dito. Wala nang ibang nagpa-shout out pa. Shout out na rin kay Ma'am Idisa Borvi at kay Ma'am Berje Vera de Dios ng Apulilan, Bulacan. Shout out, pasensya na, napakalakas talaga ng ulan ngayon dito. Shout out na rin kay Hins TV ha. Shout out kay sino pa ito? Tatsuoker Idol, shout out Tatsuoker Ilmer Orlanda, shout out Jerome Miron at kay Iking CP. At yun ang mga dito lang muna. At once again, this is Ronly TV mo. Ingat ang lahat, God save the Philippines. Sobrang ingay mga kababayan. Hindi ko nga maintindihan yung sinasabi ni Mike Abby.